What? O kaya? Internet Plaza, Carinderia, Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero uno. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Gusto ko lamang pong maglabas ng sama ng loob. Sama ng loob ng dahil sa asawa ko. Hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung ugali niya. At para bang nakalimutan niya na alagaan ako bilang kaparehan niya. Sana po mabigyan niyo po ako ng advice. Lalong-lalo na po sa mga may bahay na nakikinig sa atin. DJ Lindsay, first trimester ko. Parehas kaming nagwo-work ng asawa ko. Pero ilang beses ko na rin siyang nahuli na niloloko ako with some other women. Pagkapanganak ko, hindi ko man lang maaasahang tumulong sa akin sa gawaing bahay yung asawa ko. Meron po akong OCD, DJ Lindsay, so it means gusto ko pong maayos palagi lahat. At alam niya naman yon. 1 week pa lamang po akong nakakapanganak, naglalaba na po ako. Ginagawa ko yon dahil hindi rin naman niya ginagawa para sa amin. Kapag pinapaalala ko sa kanya na marami na kaming labahin, pinapagpabukas niya pa po. Ang ending, ako rin ang gumagawa. Yan po yung dahilan kung bakit nagdesisyon po akong iwanan na siya at isama ang aking anak. Pumunta ako sa nanay ko. Hindi naman gaanong malayo sa bahay namin. Pero alam mo ba? Talagang hindi kami pinuntahan ng mister ko. Umuwi siya sa kanila. At ako naman, I decided na lumipat na kasama ang anak ko. Makalipas ang maraming linggo, DJ Lindsay, sinuyo niya na ako. And then nag-promise po siya sa akin na aayusin niya ang aming pagsasama at ang aming pamilya. Fast forward, DJ Lindsay, bumalik siya. Naging maayos kami. Naging okay naman. Pero hindi na katulad ng dati. Pero yung behavior niya, hindi naman po nagbago. Isa pa, stay-at-home mom kasi po ako. Tapos naging mahina pa yung trabaho niya.
Lately, sinugod ako sa ospital, DJ Lindsay. Kasi nakaramdam po ako ng matinding pamamaga ng sikmura. Napakasakit po hanggang sa aking likuran. Ang sabi ng doktor, UTI daw po. Hindi po talaga ako mapakali since urinalysis lang po yung tinest nila sa akin. Pero upon searching sa sintomas na nararamdaman ko, sabi sa internet, gallstones po ito. Umiinom na lamang po ako ng pain reliever every time na sinusumpong po ako ng sakit. Lately, DJ Lindsay, hindi ko na po siya nararamdaman. Pero yung tagiliran ko naman hanggang sa likod ay sumasakit po kapag humihinga ako. Ilang araw na po akong ganito. Naiinis po ako. At sumasama po ang loob ko sa tuwing nakikita ko ang asawa ko. Kasi halos lagnatin na po ako sa sakit. Pero imbes na gumawa siya ng paraan para magkaroon ng panggastos papunta sa ospital, wala naman po siyang ginagawa. Wala po siyang malasakit sa akin at sinisermonan pa po ako. UTI lamang daw po ito. Pero alam ko sa sarili ko, DJ Lindsay, na hindi lang to basta UTI. Six months pa lamang po ang baby ko, DJ Lindsay. At gusto ko pa po siyang makasama ng matagal. Pero para na po akong pinapatay ng paunti-unti ng asawa ko. Sa sobrang sama ng loob. DJ Lindsay, please. Advice naman po dyan. Ako po si Gina. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Karen po. At ito, para sa paborito kong apo, si Gina. Nakakaloka. Yun lang inaalala ko doon. Wait lang, by the way nga pala ha, si Kuya Jesus Patricio ng Gate 2. Ay nako, wala na yung 500 pesos mo. Nakakaloka ka. Sabi sa'yo, tumawag ka sa akin eh. 0287212429 eh. Sige, ako na lang tatawag sa'yo bilang mabait naman ako ngayon dahil parang hihikain ako. Akala nyo nagbibiro ako mamaya pag hindi na ako makahinga. Alam nyo na ang rason. DJ Lindsay, hinika. Hindi na naman nakapasok. Noong mga nakarang araw kasi ang hinika yung bulsa ko eh. Grabe yung ayoko nang i-discuss. But anywho, 9:18 on the clock mga bangga. Syempre naman, this is Lihim ng Liham. And at your service ay ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Ito po ang programang wala kang matututunan. Pero meron kang mararamdaman. Yan tayo. Hoy Gina, una sa lahat, nakakaloka. Hindi lang basta ano yan, problema ng pag-ibig at pagmamahalan yung problema mo. Problema din medically, di ba? Wow. Problema ng gallstones o mga bato-bato, gano'n. Uy, masakit
yan, di ba? Ako, inoperahan ako sa gallbladder naman. O may may namuo daw na stone doon. At alam ko, merong video yan dito sa Lihim ng Liham nung araw na sinugod ako sa ospital. Kasi bago ako isugod sa ospital ay sobrang nagbabasa pa rin ako at nagpaprograma pa rin ako. Pero yung mukha ko, sobrang hindi na maipinta at saka talagang humahawak na ako sa sikmura ko, sa tiyan ko. Hanapin nyo yan, last 2 years ago yata yun. Oo, kitang-kita na habang nagpaprograma ako, yung mukha ko talaga hindi na kinakaya yung sakit, ganyan. Tapos nung night time, sumugod na tayo sa ospital. So alam ko yung pain na dinidescribe mo dito sa iyong letter at sobrang sakit yan. Feeling ko sa gallbladder din talaga yan eh. At saka minsan talaga mapagpapalit mo yung sakit ng UTI at saka ng gallbladder kasi almost pareho lang talaga yung sakit nila. Would only find out na, gallbladder pala yan kapag talagang binigyan ka na ng thorough examination ng mga doctor talaga. Pero hindi rin kasi mura ang mga ganyang examination. Kaya, naku, dapat talaga lagi tayong may imbak-imbak na pera, di ba? So if I were you, may mga public hospitals naman dyan, di ba? O di kaya naman humingi ka ng tulong sa mga, sa mayor ninyo, ganyan, para matulungan ka, di ba? Pero kung ikaw pa rin ang gagawa niyan, hindi ko alam kung paano mo gagawin. May anak ka, tas sumasakit yung, di ba, meron kay iniindang sakit, tas ikaw pa yung pupunta doon. Alam mo, dyan papasok talaga yung importance and significance na meron kang other half. Kasi alam mo, share ko lang mga pangga, noong time na hindi ko na talaga alam kung paano yung gagawin ko sa sobrang sakit. Bukod sa, ilang beses na ako na-save ng mga, palakpakan natin yung mga riders ng Grab, Lalamove, yung mga TNVS riders natin, dyan ako mabuhay po kayo. O diba, Boss Ray, happy birthday po kay Kuya Ian Nolasco. Ay, totoo yan, malaking tulong. Oo, yung mga nagpa-birthday ngayon, charing. Kasi si Boss Ray kikwento ko ng struggle Charing. Hindi, malaking tulong talaga yan kapag meron ka nararamdaman tapos wala kang kasama sa bahay. Yung mga riders, di ba? Yung mga papa-riders natin dyan, na yan ang trabaho nila, maghahatid, bibili. Buti nga ngayon may pabili, may pabili function na di ba, sa mga applications. Kasi sila talaga yung tipong magiging saklolo mo kapag mga ganyan. Pabili naman po ng ganto kuya. Ay, ganto po yung presyo. Wala po akong pakialam sa presyo. Ganyan. Uy, ang yaban mo doon. Okay lang po yan, bilhin nyo na po, ganyan. Okay lang po, ganyan. Kasi talagang sila yung magsisave talaga ng life mo at saka magbibili ng pagkain sa'yo. Again, kapag mag-isa ka. So, importante yan. So, again, saludo po ako at malaki ang respeto ko sa mga riders po na nakikinig sa atin, sa mga riders na yan po ang trabaho. Ilang beses nyo na pong nasagip ang buhay ko at ang gutom ko po. Tapos ito pa ang importance na meron ka talagang other half, 'di ba? Kasi kapag mga ganyang pagkakataon, 'di ba, dapat sila din talaga yung gumagawa nung 'di ba, nung paraan para maging maayos ka. Diba? Diyan ako inis na inis. Yung tipong may nararamdaman ka na tapos sisermonan ka pa. Diyan kami nag-aaway ni Romel Oo. Yung tipong halimbawa, nadapa ka, ganyan. Sasabihin, bakit ba naman kasi diyan ka dumaan? Di ba pwedeng kamustahin mo muna ako kung nasaktan ba ako? Bakit nanenermon ka pa? May nakakajirit sa lahat. Yung tipong hindi tanungin kung kamusta ka, may sugat ka ba, nasaktan ka ba, ganyan. Todo sermon agad, B. Oo, nakakajirit siyang mga ganyan. But anywho, di ba? Hindi ko alam kung kailangan mo bang ipagduldulan sa partner mo. Dapat kasi sensitive yung mga partners natin sa ganyan, yung mga jusawa natin sa mga ganyan. Dapat hindi ka pa dumadaing, alam na ng asawa mo na merong masakit sa'yo. Diba? Dapat ganyan kasi matagal na kayong magkasama. Pero kung talagang insensitive yung asawa mo, ipagpasensyahan, di ba? Bakit naman ba kasi sa dinami-dami ng lalaki, yan ang pinakasalan? Very important po man din yan. Alam mo, it doesn't matter, di ba, mga pangga, kung ang partner mo, ang asawa mo, hindi gwapo, hindi maganda. Ang pinaka-importante is yung pagkikare at pagmamahal sa'yo. Kasi yung pagiging gwapo at maganda sa panahon ngayon, nagagawa na ng pera yan ng science yan Di ba? Pero yung pagiging mabuti ng isang tao, pagiging mabuting asawa at pagiging mabuting ama, di ba? Yan ang hindi kayang i-alter o, di ba, solusyon na ng science. Kaya kung ako sa'yo, yan. Kung meron paraan, humingi ka ng tulong, di ba? Verbally i-address mo kung anong problema. O, di ba? Sabihin mo sa asawa mo, Mister talaga. Baby, ganyan. O kaya, ano bang tawagan ninyo? Kung ano man tawagan ninyo. Oo.
meron akong nararamdaman na hindi ka aya-aya. At hindi lang ito simpleng UTI sa tingin ko, please tulungan mo ko. I-address mo na, i-verbalize mo na, no? Kasi kung hindi niya nararamdaman yung sakit mo, 'di ba? Yung pain that you're feeling, i-address mo na. You have to verbalize. Sabihin mo kung anong problema. Ngayon kung wala siyang ginawa, humingi ka na ng tulong sa mga other pamilya mo, sa mga kaibigan mo. That's the time na kailangan mo nang mag-reach out to other people kung walang ginagawang legwork yung asawa mo. Diba? Oo. Kasi kailangan mo ng tulong ng ibang tao eh. Kung yung sarili mong asawa hindi ka tinutulungan at imbes na tulungan ka, isinisermonan ka pa, hindi niya kailangan ng sermon. Kailangan niya ng tulong, ng gamot. Oo. Diba? Kailangan niyang madala sa ospital, B. Oo. Uy, dyan ako inis na inis talaga. Naaalala ko tuloy. Oo. Basa po tayo ng mga comments ng mga pangga po natin. Sabi ni RJ Kim, Lady Grab Driver po here. Hello sa mga lady Grab drivers at saka sa mga lalaking riders. Hello po sa inyo. Sabi ni Rosie Lopez, your asawa is walang kwenta. Ganyan. Sabi naman ni Felipe Aguinaldo, kasi malalaman mo na lang ang ugali ng bawat isa pag magkasama na kayo sa iisang bubong. Tama naman po yan. Okay Sabi naman ni Tess Villegas, good morning. Galing-galing mong mag-DJ and maganda na, sexy pa. Oh, lala. Ano daw yun? Thank you so much, Tess Villegas. Sabi po dito ni Arch, OCD is an actual psychiatric disorder. It isn't normal nor it is healthy, or is it healthy? Diba? So dapat magpatingin ka para mapanatag po o mapanatag ka sa abdominal pain. Additional ultrasound may be needed. Yun nga lang, dapat talaga gumawa ng paraan ng mister mo para matulungan ka. Alam mo, so true ka dyan, Friendship Arch. Kasi nung ako, dun sa gallbladder ko, in-ultrasound din ako. Tapos nung nakita na na meron ngang nakabara, sabi ko, gastos na naman to. Oh my gosh, Lord, ito na naman po tayo. Tapos matatakot ka pa dyan kapag kinantsawan ka ng mga nurse at saka ng mga doktor na titingin sa'yo. Nako, pag gumano na yung doktor, nako, ganyan. Alam mo na may gagastusin ka. Oo, diba? Alam mo na maa-admit ka kapag ganyan. Pag sinabi sa'yo, naku ma'am, oo, ayun na, oo. Sige na, pwede mo nang hindi ituloy, oo. Ano, kailan nyo ako i-admit? Ano ituturok nyo sa akin? Diba? Oo. So, there. Sabi ni Glo Maba, good morning, beautiful, my Lindsay. Sana, mapili mo ako. Grabe yung asawa mo. Kaya ka, dapat tulong-tulong din. Hoy, Ate Glo, hindi ko maintindihan yung message mo. Bakit ganyan putol-putol yung iyong mga tinatype? Oo. Sabi ni Gigi Capistrano, hi Ate Gigi, good morning. Uwi ka na sa inyo, letter sender. Uy, totoo yan, di ba? Alam mo, lakasan lang talaga ng loob eh. Umalis ka na once sa bahay ninyo because hindi nga niya nagagampanan yung pagiging mister, no? Tapos, di nagkabalikan kayo together again. Hoping na everything will be fine, will be okay. But the thing is, it did not get any better. It became worse, di ba? So if I were you, decision mo na yan. Kung gusto mong umalis ka dyan. Kasi nandun ka sa punto ng buhay mo na, teka lang, parang buhay ko na yung kapalit nito. Sobrang sakit na ng nararamdaman ko. And mind you, kapag meron kang something sa gallbladder, pwedeng maging worse yan or worst. Okay? Pwede kasing bumaray ang stone na yan dyan sa mga maliliit na ugat-ugat. Tapos ang ending, maninilaw ka. Oo. Nakalimutan ko na kung anong tawag doon. John Diaz. Ayan. Yun ang tawag doon. Pag nanilaw ka, ibig sabihin nun, pwede kang malason or something, ganyan. Kaya kung ako sa'yo, gumawa ka na ng paraan. Kung hindi ka tinutulungan ng asawa mo, humingi ka ng tulong sa ibang tao so that maging maayos yung pakiramdam mo at madala ka sa ospital. Wow! Diba? Sabi dito ni Ayesh Shandy Serrano, wife ko may gallstones na tunaw sa almond milk. Oo. And, pero mas maganda pa rin talaga na mag-seek ka ng professional advice from doctors talaga, di ba? Kasi kailangan matanggal yan, B. Oo, kasi kung hindi, baka ikamatay mo yan. Hindi ako nagbibiro, Oo. Kasi depende yan sa laki ng gallstones mo or ng bato dyan sa gallbladder mo. Oo, yung akin ganyan kalaki. Minsan dadaling ko dito, ipapakita ko sa inyo. Ang laki talaga, B, promise. Tapos para siyang crystal na malaki. Sabi ko, ay, ang ganda nung nakita ko. Ay, ang ganda naman, parang crystals. Di ba kumikinang-kinang? Sabi ng doktor, huy, pinaghalo-halong yan, mantika at alat at kung ano-ano pa.
Kaya yun, humingi ka na ng tulong sa ibang tao. Kung hindi ka tinutulungan ng sarili mong asawa, this is the perfect time para mag-reach out to other people and get some help for yourself, okay? Yun yun. So mag-ingat po ang lahat, no? At saka ito yung sinasabi ko palagi na, 'di ba? Sa mga babaeng nakikinig sa atin ngayon, I know how sweet it sounds kapag sinasabing, iisa lang kami, we are one. My husband and I are one together in everything, ganyan, in everything and in whatever, ganyan. Pero alam mo, mas maganda rin minsan na bilang isang babae or bilang isang asawa, meron kang sariling identity, 'di ba? Meron kang sariling pagkatao. Oo, mahal natin yung asawa natin and we'll do anything and everything for him. Pero mas maganda rin minsan na meron kang sariling pagkakakilanlan, 'di ba? May sarili kang pera, may sarili kang desisyon, may sarili kang ganap sa buhay mo. Kasi hindi mo naman din masabi talaga what will happen every day, 'di ba? Every day may mga changes na nangyayari, 'di ba? Just because sinabihan ka niya ng I love you and I love you so much at kayo ang buhay ko, doesn't mean in time hindi na yan magbabago. Well, good for you kung ganyan yung asawa mo at 'di ba, forever and ever hindi siya nagbago at maganda yung 'di ba intention niya para sa inyong pamilya at talagang provider siya. Pero what if matapat ka sa lalaki na sa una lang magaling? 'Di ba? What if matapat ka sa lalaki na magaling lang magsalita but he doesn't walk the talk? 'Di ba? So mahirap 'yun. At kapag nangyari 'yon, dapat kaya mong dalhin yung sarili mo. And the only thing or the only paraan para madala mo yung sarili mo is to have your own savings, your own identity, your own ganap sa buhay. Hindi ko alam kung paano sabihin yun. Basta dapat meron kang ganap sa buhay mo na medyo separate sa asawa mo para if worst comes to worst, then mabubuhay ka pa rin at hindi mo sasabihin na kasi po yung asawa ko, hindi ako inaalagaan, kaya gano'n po ako. In the first place, dapat inaalagaan natin ang sarili natin bago tayo makapag-alaga ng iba. Okay? Hindi yun selfish, pero dapat unahin mo yung sarili mo. Yan na lang yun paniniwala ko ngayon Dapat unahin mo yung sarili mo bago yung ibang tao. Kasi kapag ikaw yung nawalan, o paano na yung mga nakaasa sa'yo? Paano na yung mga tutulungan mo, 'di ba? Paano na yung mga anak mo, yung mga magulang mo kapag ikaw yung nawalan, 'di ba? Yun yung paniniwala ko, mga pangga. 31 minutes, makaraan po ang alas 9 ng umaga, 9:31 on the clock. Sa lahat po ng mga pangga na nakikinig po sa atin ngayon and you feel like you're not being heard or your partner doesn't listen to you, mahal ko. Hindi naman kasamaan ng ugali if you'll reach out for some other people to help you. Oo. Dapat lang buo yung desisyon mo. Dapat lang panindigan mo yung desisyon mo. Someday magagawa mo yan. Someday